Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang A Shop for Killers na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa isang babae na napamanahan ng bilyon-bilyong pera ng kanyang uncle at ng arsenal. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang serye sa isang kanayunan, na tumutuon sa isang bahay na may sirang pader at basag na mga bintana. Isang grupo ng mga alipors ang naglalakad patungo sa bahay sa pamamagitan ng bukid. Matapos nun, inaayos ng isang sniper ang kanyang baril sa loob ng isang van. Binabantayan niya ang bahay at binaril ang sirang pinto, ngunit ang kanyang bala ay hindi tumama sa isang batang babae sa loob, na tumalon pabalik sa kanyang pinagtataguan at humawak sa kanyang ulo sa takot. Ang bala ay tumama sa isang larawan ng pamilya sa dingding at nabasag ang salamin nito. Isang babaeng sugatan ang nakaupo sa kabilang bahagi ng silid habang ang isang lalaki ay walang malay sa sahig. Ang batang babae, si Gian, ay nakakita ng baril sa sahig at gustong abutin ito, ngunit ang binaril ng sniper ito at nagpadaos-dos sa ilalim ng sopa. Ang baril ay patuloy na pumuputok sa di kalayuan. Nagulat si Gian at napaatras, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili na mag-focus. Isang flashback ang nagpapakita kay Gian at ang kanyang tito Jinman na nanonood ng isang action movie. Kapag kinukot siya ni Gian kung paano maginhawang nakakaligtaan ng pangunahing karakter ang lahat ng mga bala, sabi ni Jinman, ang mga tao ay palaging may mga blind spot, at ang bida ay gumagamit ng mga tamang blind spot upang mag-navigate sa kanyang paraan. Pabalik mula sa kanyang flashback, si Gian ay may ideya. Itinali niya ang isang salamin sa isang wallet at ginamit ito upang suriin ang posisyon ng sniper at ang kanyang blind spot. Bumangon din ang walang malay na lalaki, at kinakabahang pinagmamasdan ng babae ang ginagawa ni Gian. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nalaman niyang nasa tuktok ng pinto ang blind spot. Tumalon siya sa ibabaw ng refrigerator at naghahanda na tumalon sa likod ng sofa. Binaril siya ng Mama Meryl na nakatago ngunit hindi siya nataman. Dama pa si Gian sa ilalim ng sopa at sinubukang abutin ang handgun sa ilalim, ngunit nang iangat niya ang sofa, may nakitang mas maganda pa ang dalaga, isang malaking baril na nakatago sa loob. Ngayon, oras na ng sniper na tumakbo. Bumalik ang eksena sa nakaraan nang si Gian ay nasa istasyon ng pulisya kung saan sinabi ng isang lalaki na binugbog siya nito. Mula sa CCTV footage, nalaman ng pulisya na hinabol ng lalaki ang isang babae sa isang babaeng banyo, at pinalayas siya ni Gian at binugbog dahil sa ginawa nito. Gustong umalis ni Gian, pero sabi ng pulis, kahit na mali ang ginawa ng pervert ay hindi niya dapat ginawa ang ganoon. Tinawag ni Gion ang kanyang tiyuhin upang kunin siya, ngunit kinuha ng isang pulis ang telepono sa halip at ipinaalam sa kanya na ang kanyang tiyuhin ay patay na. Si Gian ay masyadong natigilan upang magsalita. Pagkatapos ay lumilitaw na siya ay nasa isang kotse na minamaneho pabalik sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sa kotse, iniisip ni Gian ang oras kung kailan naglalagay si Jinman ng mga security bar sa bintana ni Gion sa kanyang bagong apartment sa Seoul. Binigyan din siya nito ng isang metal na aparador na hindi tinatablan ng bala, kahit na sa tingin niya ay sobra-sobra ito dahil wala siyang pera at nakakapangit ang kanyang lugar. Ipinaliwanag ni Jinman na ligtas siyang nagtatago sa loob ng aparador kung umuulan ng mga bala, kaya napatawa si Gian ng malakas. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Gian ang tungkol sa isang may-ari ng tindahan na hindi sapat ang ibinayad sa kanya para sa kanyang part-time na trabaho at kalaunan ay natagpuan sa isang aksidente sa sasakyan na bali ang lahat ng kanyang mga buto, na kailangang manatili sa ospital sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pumayag siyang bayaran siya at ang iba pa niyang mga biktima. Sinabi ni Jinman na siya ang may gawa noon, ngunit sa tingin ni Gian ay nagbibiro siya. Pagkatapos ay kinunan ni Jinman ng larawan ang university card ni Gian at sinabi sa kanya na mahalagang tandaan niya ito. Yun pala ang huling sinabi nito sa kanya. Sa kasalukuyan, sinabi ng taxi driver na nagmamaneho kay Gian na kaibigan siya ni Jinman sa paaralan. Ipinaalam niya sa kanya na patay na ang kanyang tiyuhin, at iniiwan niya ang kanyang card sa kanya kapag ibinaba niya siya. Pagkatapos ay pumunta si Gian sa morgue para i-verify ang pagkakakilanlan ng bangkay ng kanyang tiyuhin. Siya ay may sugat sa kanyang lalamunan, at dahil walang nakita sa paligid ng kanyang bahay, ang kaso ay napagpasyahan bilang isang pagpapakamatay.
Nagtataka si Gian kung bakit biyak ang lalamunan niya sa halip na pulso, tulad ng mga karaniwang kaso ng pagpapakamatay. Nang itinulak ang kanyang katawan pabalik sa loob, napansin ni Gian ang isang tato sa kanyang binti na may nakasulat na Mirth Health. Pagkatapos ay sinundan niya ang libing. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Bae Jongmin. Bata pa lang sila magkakilala na sila. Tinulungan siya ni Jongmin na gumawa ng larawan ng kanyang tiyuhin para sa libing na naputol sa larawan ng pamilya. Siya ay isang computer science student at nagtatrabaho ng part-time para kay Jinman para sa eatstuffs at siya rin ang huling taong nakipag-usap sa kanya. Nag-alok pa siyang linisin ang banyo kung saan natagpuan si Jinman. Sa libing ni Jinman, dumating ang taxi driver kasama ang higit pa sa mga dating kaibigan ni Jinman. Sa mga bouquet ng bulaklak na natanggap ni Gian, ang isa ay mula sa isang taong nagngangalang Lee Yun-gon. Pagkatapos ay napansin ni Gian ang isang pares ng kambal na kapatid na dumarating sa libing. Tahimik sila at hindi nagsasalita kahit kanino. Sa labas, isang misteryosong figure ang humihit-hit ng sigarilyo at nagpaalam kay Jinman. Samantala, nilinis ni Jongmin ang banyo ni Jinman at nakakita ng isang mobile phone na nakatago sa isa sa mga aparador. Sa libing, pinag-uusapan ng mga dating kaibigan ni Jinman kung paano maaaring hindi maganda ang takbo ng kanyang negosyo sa pagbebenta ng mga hose. Pinag-usapan nila ang ilang chismis tungkol sa pagiging gangster o especially iyan ni Jinman. Ang taxi driver, na lasing na ngayon, ay galit na galit sa kung paano ang iba na gumagawa ng masamang chismis tungkol sa Jinman ay naalala na si Jinman ang nagligtas sa kanilang lahat nang ang kanilang mga ama ay natalo sa kanilang pera sa pagsusugal. Si Jinman ang nagligtas sa kanya at sa kanyang kapatid noong sinubukan silang patayin ng kanilang ama at ihulog ang isang bag na puno ng pera sa kanilang bahay. Ang paghahayag ay nagulat sa iba, na hindi alam. Pagkatapos, pumunta ang lahat sa sementeryo at saksihan ang cremation ng Jinman. Nang makabalik si Gian sa bahay, inamin ni Gian kay Jongmin na naiinis siya sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay at nakahanap ng lumang pares ng damit na isusuot. Pinagmumultuhan ng mga alaala ng kanyang tiyuhin sa bahay, sa wakas ay nasira siya. Pumasok si Jongmin habang umiiyak, at hiniling niya sa kanya na manatili sandali. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya sa balikat niya. Nang nagising siya, ibinibigay niya sa kanya ang telepono na nakita niya. Isa itong lumang modelo, na ikinagulat niya. Nakatanggap ang telepono ng isang text mula sa isang taong nagsasabing nagbayad siya kay Jin ng 70 milyong won. Ang isa pang text ay nagpapakita sa kanya ng balanse sa bangko na 7 bilyong won. Ipinakita ni Jongmin kay Gian sa website na binago niya para kay Jinman, na nagbebenta noon ng mga hose. Ngunit alam nilang pareho na hindi maaaring kumita ng ganoong kalaking pera ang mga hose, napagtanto nila na ang website ay isang harapan lamang para sa ibang bagay, at natuklasan ni Jongmin ang isang website na tinatawag na Mirth Health na nagbebenta ng mga armas sa dark web. May dumating na mensahe sa website mula sa taong nagbayad ng pera. Nang sumagot si Gian na sarado ang tindahan, napagtanto ng tao na patay na si Jinman at sinabi niya na sa halip ay pupunta siya para kay Gian. Mabilis na isinara ni Jongmin ang webpage. Tulad ng iminumungkahi niya na tumawag sila ng pulis, tumunog ang doorbell. Kinuha ni Gian ang intercom at kinausap ang isang babaeng nagngangalang So Minhai na nagsasabing siya ang Chinese tutor ni Jinman. May mga armas ang babae sa kanyang bag. Nakatanggap si Gian ng isang text sa telepono na nagsasabi sa kanya na huwag mamatay sa kamay ng iba dahil ang taong iyon ay gustong pumatay sa kanyang sarili. Samantala, lumakad na si Minhai mula sa gate hanggang sa front door at gustong makapasok. Sa sandaling iyon, maraming drone ang lumilipad patungo sa direksyon ng bahay ni Jinman. Ang eksena ay lumipat sa isa pang alaala ni Gian noong siya ay 7 taong gulang. Siya at ang kanyang pamilya ay naghahapunan kasama si Jinman, na nagpakita pagkatapos ng 8 taong pagkawala. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Gian bilang kanyang tiyuhin, at ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Sa kasalukuyan, nakikita natin si Minhai na nagmamaneho papunta sa bahay ni Jinman at nagpapadala ng mga drone patungo dito. Sumunod ay nakita natin siyang nakatutok ng baril sa bahay. Lumipat ang eksena sa libing ng lola ni Gian noong napakabata pa ni Gian. Iniisip ni Jinman na may kakaiba sa pagkamatay niya, ngunit sinabi ng ama ni Gian na masama ang pakiramdam niya sa loob ng maraming taon.
Dahil sa 8 taon na bigla na lang nawala si Jinman. At dahil doon ay galit ang papa ni Jian sa kapatid niya. Ayaw ng nanay ni Jian na mag-away sila, kaya nang makita niyang nalaglag ni Jian ang ulam, pinakiusapan niya si Jinman na ihatid siya at umuwi habang inaasikaso nila ang lahat. Nang umalis ang dalawa, dumating ang isang lalaki sa libing at kinausap ang mga magulang ni Jian. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Jinman at nakikiramay. Siya pala ang sniper ngunit mas bata na may ibang hairstyle. Sinasabi niya na siya ay isang dating kaibigan ni Jinman, ngunit may nakakatakot na vibe ang nagmumula sa kanya. Pag-uwi, hindi makatulog si Jian at nagtanong kay Jinman tungkol sa kamatayan. Nanonood siya ng isang dokumentaryo ng kalikasan kung saan inaatake ng mga hina ang isang leon at sinabi kay Jian na hindi dapat katakutan ng kamatayan. Tanging ang mahina ang tumatahol habang ang malakas ay nananatiling tahimik. Pagkatapos ay tumatawag si Jinman sa kanyang burner phone. Sumagot siya at sinabi kay Jian na kailangan niyang bumalik sa funeral hall at uuwi itong mag-isa. Darating ang kaibigan ni Jinman para kunin siya, ngunit dapat lang niyang buksan ang pinto kung kaya niyang lutasin ang isang bagtong. Pumili siya ng bagtong tungkol sa isang kabayo, at sumang-ayon siya na sinasabi sa kanya na babalik siya kaagad. Nang wala na siya, may lalaking lumapit sa pintuan ni Jian at sinubukang buksan ito. Itinanong niya sa kanya ang bagtong, ngunit hindi sumasagot ang lalaki, binuksan lang niya ang lock at pumasok. Bago pa niya magawa, may humila sa kanya palabas at padubog na sinara ang pinto. Narinig ni Jian ang pag-aaway nila, at pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isa pang lalaki at ipinakita sa kanya ang tamang sagot sa bagtong. Nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng pag-type sa kanyang telepono at sinabi sa kanya na kaibigan siya ng kanyang tiyuhin. Habang mas maraming tao ang umaakyat sa hagdan, sinabihan niya si Jian na manatili sa kanyang silid. Sa gitna ng labanan, binuksan niya ang pinto at nakita niya ang sniper mula sa bago niya inatake ang kaibigan ng kanyang tiyuhin, na pinutol ang kamay nito. Ang sniper at ang kanyang kasamahan pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid at nakitang wala itong laman, mabilis niyang nalaman na si Jian ay umakyat sa bintana at nakasabit sa isang poste sa labas ng gusali. Nang abutin siya nito, hinayaan niyang madapa siya sa ilang sofa na itinapon sa kalye. Tumakas siya, at hinabol siya ng mga ito. Habang tumatakbo palayo, nabangga siya ng isang van. Gayunpaman, nagdudulot ito ng maraming tao sa paligid niya, at ang mga pumatay ay kailangang sumuko. Sa kanyang paggising sa isang ospital, narinig natin ang 2 pulis na nag-uusap kung paano pinatay ang kanyang mga magulang sa libing, at siya ay naiwang mag-isa sa bahay at sinubukang lumabas ng bahay. May tiyuhin daw siya, pero ilang taon na itong nawawala. Sa gabi, nanaginip si Jian ng isang hina na papasok na may napunit na kamay sa bibig nito. Tumalon ito sa kama ni Jian at ninitian siya. Nagising siya sa kama sa ospital, ngunit ang isa sa mga pumatay ay nasa labas mismo ng kanyang silid. Pumasok siya at napagtanto na nakatakas muli si Jian. Tumakbo siya hanggang sa morgue at gumapang sa loob ng isa sa mga drawer ng morgue, nagtatago sa tabi ng katawan na lumalabas na sa sarili niyang ina. Hinahanap na siya ng pumatay nang may ibang taong nagbukas ng pinto ng morgue. Nakarinig si Jian ng putok ng baril at pagkatapos ay binuksan ng kanyang tiyuhin ang drawer at binuhat siya. Sinabi niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay inuwi siya. Makalipas ang isang buwan, nagmaneho si Jian at ang kanyang tiyuhin patungo sa kanayunan. Nakarating sila sa bahay na tinitirhan ni Jinman hanggang sa mamatay ito. Nang makapasok si Jian sa front door, nadapa siya at nahulog. Sinabi sa kanya ng uncle niya na hindi siya maaaring tumayong magulang sa kanya tulad ng kanyang ina at ama. Inayos niya ang sarili at pumasok sa loob. Habang natutulog si Jian, inalala ni Jinman kung paano siya sinabihan ng doktor na mayroon siyang aphasia na may dissociative memory loss. Siya ay malinaw na nag-aalala at sinisisi ang kanyang sarili kahit na sinasampal ang kanyang sarili kapag nag-iisa. Sa paaralan, sinabi ng isang guro kay Jinman na si Jian ay binubuli dahil hindi siya makapagsalita. Sinubukan ni Jongmin na pigilan sila, ngunit si Jian ay masyadong nahihiya na kaibiganin siya. Nang kutsay ng isang bata na sinaksak ni Jian ang nanay niya dahil niloko sila nito ay nagalit siya ng husto at binato ng upuan ang lalaki. Sinasabi lang ng guro na hindi siya maaaring makisama sa iba. Isang araw, pagkatapos ng klase ay naglalakad siyang mag-isa pauwi habang umuulan. Nagmamaneho si Jinman papunta sa kanya sa kalsada ngunit ayaw niyang sumakay. Sinundan siya nito saglit at pagkatapos ay nagmaneho paalis at iniwan siya. Pagkatapos nito ay nagkakasakit siya. Sa paglipas ng panahon, naging independent si Jian at nagsisimula ng makipag-communicate kay Jinman sa pamamagitan ng mga notes. Sa paaralan, sinabi ni Jinman sa guro na kailangan ni Jian na malabanan ang kanyang aphasia ng mag-isa lang.
Sumunod nun ay nakita natin na ikinulong ng 3 lalaki si Gian sa loob ng basement storeroom sa paaralan. Pagsapit ng gabi, muli niyang nakita ang hina na hawak ang naputol na kamay ng lalaki. Habang patuloy niyang hinahampas ang nakalock na pinto, sa wakas ay nagsalita na siya at tinawag ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Dumating si Jinman at binuksan ang pinto, at sa wakas ay nailabas ni Gian ang sama ng loob niya, at sumisigaw pa siya. Tinatanong niya kung bakit hindi siya nakabalik agad gaya ng ipinangako niya noong araw na iyon. Bakit siya nahuli? Agad namang humingi ng tawad si Jinman sa kanya. Matapos noon ay nang makauwi na sila sa bahay ay nagluluto siya ng pork belly barbecue, at sabay silang kumakain. Sa kasalukuyan, pinipigilan ni Gian si Minhee na makapasok. Sinabi niya kay Minhee na hindi uuwi ang kanyang tiyuhin. Bumunot ng baril si Minhee at nagsalita sa Mandarin, sinabing ipinagmalaki ng kanyang tiyuhin kung gaano kaganda at katalino si Gian at nag-aaral pa nga daw siya sa Guangzhou University. Napagtanto ni Gian na nagsisinungaling si Minhee at sinagot siya sa Mandarin na sinasabing lahat ng sinabi niya ay mali dahil hindi ganoon ang sasabihin ni Jinman. Tumawa lang si Minhee at umalis. Nakatanggap si Gian ng isa pang text message mula sa isang taong nagsasabing papatayin niya siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Jongmin si Gian sa loob at ipinakita sa kanya na nahack siya sa account ng operator ng website. Ang mga tuntunin ng website ay nagsasabi na ang mga autorisadong miyembro ay nangangailangan ng mga code upang makabili ng mga produkto. May 4 na code. Ang code red ay para sa mga taong pumapatay ng tao. Ang purple ay para sa mga especially iya. Ang yellow ay para sa crew ng paglilinis, at ang green ang huli sa mga code. At ang sino mang may mga codes ay hindi dapat atakihin ng merong code green. Kung ang green ay inaatake, ang iba ay dapat ipagsapalaran ng kanilang buhay upang protektahan ng green, na siyang operator ng Merthelp. Si Gian at Jinman ang mga code green. Nang si Gian ay nalilito pa sa lahat ng impormasyon, isang pagsabog ang yumanig sa bahay. Lumabas sila upang makitang sirang-sira ang panlabas na dingding ng bahay. 2 drone ang umaatake sa mga salamin na bintana ng bahay at pinapaulanan sila ng mga bala, ngunit hindi ito nabasag. Hinawakan ni Gian ang kamay ni Jongmin at sinubukang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng pintuan sa likod, ngunit isang drone ang nasa labas na humaharang sa kanilang ruta. Tumalo ng 2 pabalik sa loob at isinara ang pintong gawa sa bakal. Napagtanto ni Gian at Jongmin na ang bahay ay gawa sa mga matitibay na materyales, bigla nilang napansin ang lahat ng mga drone na huminto sa pagbaril ng mga bala, sa halip, sinimulan nila ang pagbaril ng ilang maliliit na itim na aparato sa mga salamin na bintana. Pagkatapos ng ilang segundo, sumabog sila at nabasag ang salamin. Tumakbo si Jiyeon sa kanyang silid habang si Jongmin ay gumagapang sa isa pang silid may bulletproof na metal na aparador. Nagpasya siyang magtago sa loob. Isang drone ang pumasok sa bahay at sinundan sila. Nagpaputok muna ito ng mga bala sa aparador, pagkatapos ay pinasabog ng drone ang pinto ng aparador, at tumambad si Jongmin. Ngunit si Gian ay pumasok at inatake ang drone gamit ang isang slingshot, pagkatapos ay sinira niya ito gamit ang isang upuan. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga lalaki na nakatayo sa tabi ng apoy nang dumating ang isang lalaking nagngangalang Mr. Kim. Kumuha siya ng kutsilyo at naglabas ng maliit na chip mula sa kanyang braso, sinabing hindi na niya kailangan ng mga code. Dumating din ang sniper, at dito ay nalaman natin na ang pangalan niya ay Songjo. Sinabi niya sa grupo na kung sino ang makakapatay o makahuli sa pamangkin ni Jinman ay makakakuha ng bonus. Sumakay silang lahat sa isang van at tumungo sa kinaroroonan ni Gian. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.